lang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kaniyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahi ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagpapalinis ng Panginoong Jesucristo sa Templo ng Jerusalem. Matatandaan natin na ang templo o bahay dalanginan ay itinayo ni Haring Solomon upang dito manahan ang kabanang tipan. Subalit dahil sa pagkakasala ng mga taga-Huda, ang lungsod ng Jerusalem ay sinalakay, pati ang templo ay winasak at ang kaban ay kinuha. Kaya nga ang templo na itinuturing na tahanan ng Diyos, nararapat bigyan ng tamang paggalang at nararapat na pagkalinga. Subalit narinig natin ngayon sa araw na ito, alam po ninyo ang templong ito parang naging palengke dahil sa dami ng mga taong nagtitinda at nangangalakal. Kaya anong ginawa ni Jesus Nazareno? Matatandaan, sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, pinagtabuyan niya ang mga kalakalan. Ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na ang templo ay ang bahay ng Diyos Ama. Subalit anong nangyari? Ginawa ito ng mga tao na maging pugad ng magnanakaw at sentro ng kadayaan. Kaya maliwanag, hindi galit si Jesus Nazareno sa mga taong nagtitinda o nangangalakal. Galit siya sa kasalanan, lalo na ang pagnanakaw at pandaraya. Tunay ngang hindi kalugod-lugod sa Diyos ang anumang uri ng panlalamang sa kapwa
pandaraya o pagnanakaw. Hindi katakatakang ganito rin ang pagpapahalaga ni Jesus Nazareno sa kabanalan ng templo o bahay dalanginan bilang tahanan ng Diyos. Kaya nga po sinabi sa Ebanghelyo, pagmasdan ninyong mabuti, si Jesus araw-araw nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan nga ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya ay ipapatay dahil sa kanilang labis na kainggitan kay Jesus Nazareno, dahil ang mga tao laging taimtim na nakikinig sa Kanya. Magandang katanungan, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung paano natin pinahahalagahan ang ating simbahan, ang ating pook dalanginan. Itinuturing ba natin itong sagrado o banal? Gayon din, sa loob ng simbahan, tulad ng mga taong bayan, nakikinig ba tayo dito sa loob ng simbahan sa tinig, aral at kalooban ng Diyos Ama? Mga kapatid kay Kristo, walang hinangad ang Panginoon kung hindi tayong lahat mapabuti. Kaya nga kung ikaw ay may pinagdaraan ng mabigat sa oras na ito, kung ikaw ay may malubhang sakit at karamdaman, sa mga taong nasa kanilang mga tahanan o kaya mga nakatutok ngayon sa ating live streaming, huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong mabahala, dahil si Jesus Nazareno ay ating kakampi at takbuhan. Kaya nga sa loob ng templo, sa loob ng simbahan, sa dambanang ito ni Jesus Nazareno, maraming himala ang pwedeng maganap. Uulitin ko po, dito mismo sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno, maraming himala ang pwedeng maganap. Maraming sakit ang pwedeng mapagaling. Maraming kaligtasan sa iba't ibang pamamaraan ang pwede nating matanggap. Mga kapatid kay Kristo, nalalapit na rin ang pagtatapos ng ating taong pangliturhiya. Sa linggo po ay dakilang kapistahan ng Kristong Hari, at sa susunod pang linggo, papasok na tayo sa bagong taon sa panahon ng Adbyento. Inaanyayahan tayong lahat, ihanda ang ating sarili para sa Panginoon. At walang ibang magandang paghahanda kung hindi ang palagi tayong dumalaw sa templo, sa dambana, sa tahanan ng Panginoon upang tayo'y magdasal, upang tayo'y magsimba, upang tayo'y manalangin, at upang tayo ay magtiwala at sumampalataya sa Diyos. Ihanda natin ang ating puso at kalooban. Ihanda natin ang ating sarili sa pagtanggap kay Jesus Nazareno. Ihanda natin ang ating sarili upang sa paglabas ng simbahan, upang sa paglabas ng kaniyang dambana, matuto tayong magmalasakit at magmahal sa ating kapwa. Ihanda natin ang ating kaisipan upang tanggapin si Jesus Nazareno bilang ating
Panginoon, Diyos, dakilang manggagamot at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.